So eto nga pala ang aming day 1. Kung hindi nyo pa napapanood tong day 1, aba panoorin nyo na. Mula sa pagpila ng sobrang haba, pagbigay ng ticket ng sa MRT, pagkuha ng putok-batok, soft drinks at sabaw, at sa susunod naman na istasyon ay ang Only Rice. Parang ayaw mo naman. At eto na ang day 2. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. So yun na nga mga gar, alas 5 na ng umaga. Sino na natin sila gar? Ay gar, gising! So ayun na nga, ginising ko na sila kasi umaga na. So ang almusal pala namin dito ay mga overload. Talagang sobrang daming overload. Pero syempre makakaalam lang doon ay mga Hokage. At eto nga, wala kaming almusal. Naisipan na lang namin gawing almusal si Diwata. At sa mga oras pala na ito ay naramdaman na namin parang hindi na kami makapagpa-picture kay Diwata. Kasi sobrang busy ni Diwata. Nag-try kami sundan si Diwata dito sa tinatambayan niya. Salamat talaga namin na wala kaming chance sa makausap si Diwata o kahit man lang makapagpa-picture. Sobrang niya talagang busy. Ikaw ba naman si Rosmar ang bisita? Hindi kasi kami kagaya ng iba. Hindi namin respetuhin si Diwata kaya hindi talaga kami nagpa-picture. Na lang talaga kung wala siyang ginagawa. Kaya okay lang sa amin kahit makita na lang namin si Diwata. Kasi parang natikman na rin namin siya. Dumating na rin pala yung truck ni Rosmar. Nang dumating na rin pala yung truck ni Rosmar ay nagkumpul-kumpulan na yung mga tao. Maya-maya lang meron nang namimigay ng sticker dito sa Gedli namin. Ay di na rin namin hinayaan pa at kumuha na rin kami ng sticker. Shoutout pala kay kuya na namimigay ng sticker niya. Sana sa pagbalik mo kuya ay bigyan mo naman kami ng era at habang humingi kami ng sticker ay meron kami nakita celebrity dito. At ito na nga si Buya Bunda nag-interview dito. Ay saan pala to nag-interview si Buya Bunda? Charot! Maya-maya nga pala ay pinasok na dito yung truck. Ito nga pala yung laman nito ay container na maliit. Para magiging opisina ni Diwata. Dito talaga natin malalaman na iba ang Diyos pa nagmahal. Talagang maraming blessing ang ibibigay. Pagpapaguran mo lang talaga sa una. At habang pala nagdadaldal ako dito ay dumating na yung sasakyan ni Rosmar. Ito ata yung autopilot ng Hyundai. At kung tawagin po ay self-driving. Tulad ng pagdadrive ng asawa natin tuwing gabi. Siyempre hindi papakabog si Maring Rosmar. Dala-dala rin pala nila ang kanilang muscle car. Maya-maya din pala lumabas na si Diwata. Hira lang po namin makita si Diwata. Sobrang mailap. Kasi nyo naman po video na nakaganyan lang po kayo, nakatayo lang eh. So, sa mga oras po na yan, sobrang crowded na. Sobrang daya pala gumagatas kay Diwata. Charot! Ayun na lang po kayo dito sa kabila po, sa kabila. So maya-maya lang, meron na pala nagsisigawan doon sa may van. Wala po lalaki, wala po lalaki. Huwag po ito siksikan, huwag po siksikan ha. Naman pala na ito ng truck ni Rosmar. Mabait na galing sa shift. Mga damit ng shift. At syempre hindi mawawala dyan yung mga sabon ni Rosmar. So, 2,000 na base, libre ng shift. Kaya 2,000 na tao dito, magkakaroon kayo na kagaya nung sa amin. So, sa mga oras pala na ito ay binigyan ni Rosmar si Diwata ng isang iPhone 15, 1 million na cash, house in lot, syempre 5 million na worth ng product. Kahit naman magkano ang ilabas ni Rosmar, talaga marami pa rin siyang basher. Pero wala din tayong magagawa kung si Diwata ang binigyan niya. Unang-una, pera niya yan. Pangalawa, hinasil niya talaga yung pangarap niya para matupad niya lahat ng gusto niya. Kaya kung may pangarap ka sa buhay, ituloy mo lang yan, kaibigan. Malang araw, i-bless ka rin. Di mo lang alam kung kailan. Pagkatapos nga nila pala sa truck ay pumunta na dito sa kabila para ibigay din ata to kay Diwatang motor. Lahat pala to ng pinuntahan ni Rosmar ay mga sponsorship niya. So kung hindi ka pa nakakapunta dito sa paresan ni Diwata ay pumunta ka na. Kasi itong sponsor ni Rosmar ay may libreng pa-ice cream para sa lahat. Matatapos lang po ito pa-ice cream pag ayaw na ni Diwata. Siyempre hindi pala kami nagpoli dito at kumuha na kami ng ice cream. Talagang sobra palang sarap pag libre. Bilisan na rin namin yung pagkain namin ng ice cream. Kasi baka maubusan kami ng sabon at bake. So maya-maya pala habang nakapila kami ay nakita namin si Kois Alvin TV. Hindi na kami nagsign ng oras at tinanong namin siya kung pwede ba kami magpa-shoutout. Pala sa Tropang Gospel, mga kababayan, lagi natin suportahan yung mga katulad din natin na maliliit lang ng mga content creator, kung tawagin o basta gumagawa ng video. Tuloy-tuloy lang tayo sa pagsuporta. Salamat po. Thank you. At
pagkatapos namin magpa-shoutout kay Boss Alvin, dumiretso na kami pumila. Ito pala yung pila ng mga sabon. Hindi ko nga alam kung bakit pumipila pa ako dito. Kasi sabon naman yung ugali ko. Ito na nga yung moment of truth. Lapit na kami dito bigyan. Kunin na pala ni Hebabin yung kanya. Pagkatapos pala namin kunin yung sabon, pumunta na agad kami sa pila ng mga babe. At ito na nga yung iniintay namin pagkatapos ng sobrang habang pila, nakakuha na kami ng babe. Nakakaipak na naman tayo na ito habang nag-edit. Sana naman marinig din ng mga tropa ang Cosball. Sana may mag-sponsor sa akin babe. Kasi ang sarap pumipak habang nag-edit. Kahit man lang sana yung 10,000cc. 10,000cc? Siyempre hindi mawawala yung pasasalamat natin kay Maring Rosmar. Maraming salamat po sa mga ibinigay nyo. At so ayun na nga mga Cosball, dito na namin tatapusin ang video na ito at magbabiyahe na kayong pauwi. Kung natapos na mo ang video na ito ay huwag mong kalimutan, alam mo na yun. Para naman updated ka sa mga video namin lalo sa mga kalokohan.